Magpadala sa problema. Kasi pag masyado natin iniindak ang ating mga problema, tayo rin ang talo. Alam mo yung tipong nagbibigay ka ng effort pero useless, di ba? Lagi nating tandaan, kung meron man tayong bibigyan ng effort ng todo, si God lang yun. Huwag tayong umasa sa tao, sapagkat ang tao, papapahiya lang tayo. Lagi natin tandaan, minsan kung bakit tayo nalilito, nahihirapan ang mga problema, dahil yan sa pagkakasala natin, dahil yan sa problema natin, dahil tayo mga tao marupok, mahina, makasalanan. Yun ang totoo. Sasabihin natin magsisi tayo, pero yung isip at puso natin ayaw pa, di ba? Magaling lang tayo magsalita na repent, pero hindi natin magawa. Pero lagi natin tandaan, ang buhay natin ay isa lang na dapat tayo pagdesisyonan o dapat tayo magdesisyon na magsisi. Dahil pagdating ng panahon at araw at hindi natin ginawa yan, tayo rin ang mag-aani. Mahirap paniwalaan pero ito katotohanan. Tayo mga tao masyado tayong abala sa mga bagay dito sa mundo. Abala sa lahat ng pangarap. Di ba? Sabi na nga, libre ang mangarap, kaya lubos-lubosin na. Totoo yun. Mangarap ka lang, hindi naman, di lubos-lubosin mo na. Diba? Kasi nga libre. Imagine natin makamtan mo man ang lahat ng gusto mo, makamtan mo man ang pangarap mo. Pero hanggang doon lang yun. Pag namatay tayo, hindi natin madala yan. Sasabihin natin, at least yumaman ako dito, guminawa ako dito. Pero alam niyo sa totoo lang, ang tunay na kayamanan ang dapat nating asikasuhin at intindihin ay ang kayamanang spiritually. Masyado tayong abala sa kayamanang physically. Dahil tayong mga tao, physically natin ang iniintindi natin. Kaya naging mahina at marupok ang puso natin at damdamin natin. Lalo na sa mga taong kahinaan natin. Tandaan natin yan, tuloy lang ang laban. Kahit anong problema sa buhay, tuloy lang. Huwag bumitaw kay God. Kasi nandun na yung point na minsan gagamitin ng demonyo yan, yung kahinaan mo. Gagamitin ng demonyo yan, yung pagiging broken hearted mo. Gagamitin ng demonyo yan, yung mga bagay na bumubulong sa'yo para lang mapasa impyerno ka. Tipo mawalan ka ng gana, miski pangarap mo ayaw mo nang gawin dahil nga sa mga bulong o dintalang demon sa'yo dahil nagka-problema lang, kay stress ka lang, di ba? Kahit alam mong imposible, go lang, tuloy-tuloy lang. Walang pangarap na nagsisimula agad sa diretsuhan. Lahat ng pangarap nagsisimula yan sa wala, sa mahina. Kung nasa sayo yan, kung tutuloy ka ba o bibitaw, choice natin yan. Kaya go lang. God first. Go lang tayo kay God and din sa pangarap natin na gusto natin makamtan. Dahil tangin ng Diyos naman nakakaalam kung nakakabuti sa atin o hindi. Siyempre nakikita naman ng Diyos yan kung gagamitin mo lang sa kalukuhan o hindi. Kahit sabihin na natin makita ni God na ginagamit mo sa kalukuhan, pero pinapahindulot niya dahil ginusto mo, di ba? Pero may mga bagay naman na maalam ni God na makikita niya, ginagamit mo sa tama, mas lalo ka pa niyang pagpapalain. Ganun yun. Maraming mga tao dito sa mundo na pinagpapala ng Diyos. Yun yung mga taong na may takot at respeto sa Diyos. Ako, sa totoo lang, may respeto naman ako sa Diyos sa takot. Pero puro salita, wala sa gawa. Kasi kung totoo yung mga sinasabi ko, dapat ayon sa aking galaw. Di ba? Maganda na yung maging honest tayo. Huwag tayo makipaglukuhan kasi hindi naman natin maluloko ang Diyos. Tayo mga tao, marumit makasalanan tayo. Matuto tayo umamin sa ating pagkakasala dahil hindi nalilingid sa Kanya yun. Sasabihin mo, ikaw malinis, marumit ka. Hindi totoo yun. Tanging Diyos ang nakakasiyasat. Kahit ako, hindi ako malinis. Marumi akong nilalang at makasalanan. So tanging si God ang nakakasiyasat ng buhay ko at ako. Pero lagi natin tandaan hanggat nabubuhay tayo. Kung may pagkakataon pa, repent. Dahil ang hinihintay lang naman natin yan, yung kaluluwa natin ay huwag na lumabas sa katawan. Kasi pag oras na lumabas yung kaluluwa sa katawan natin, kahit anong gawin natin, wala nang pag-asa. Alalahanin natin na ang espiritu natin ang tunay na nakakaramdam ng sakit, hindi katawan. So pag lumabas yung espiritu natin sa katawan natin, ibig sabihin nun, yun na yung huling chance natin. Yung espiritu natin, pag lumabas sa katawan, nakakaramdam pa yun ng sakit. Diba? Nakita nyo ng bangkay, patayin, or sunugin, balsabar. Diba? Nililibing pero hindi na umaaray. So sa madaling salita, kaluluwa ko ang nakakaramdam ng sakit. Kaya pag-isipan natin mabuti yan. Nasa sa atin yan kung saan tayo
gusto, impyerno o langit. At nasa sa atin yan kung paniniwalaan natin ang mabuting balita o paniniwalaan natin yung mga taong ginamit ni God para palalahanan ka na magrepent at ikaw at ako ay makasalanang nilalang na kailangan natin magsisi.